Barangay FM 97.5 forever. Welcome back to me. Balik na po ako mga kapuso, mga kabarangay. Pasensya na po kayo ha. Wala ako kahapon. Medyo busy-busyhan eh. Nasa Zoom meeting ako. Anyways, 1:13 ang ating oras. Balik na po tayo dito. Balik na po ako sa Talk to Papa. Tayo-tayo na naman po magkakasama. At syempre kasama pa rin po natin ang pilit niya ginagaya pero hindi kaya. Mama Donna, magandang hapon sa iyo. Kumusta? Good afternoon, Pap. Ayan naman. Okay, may kabarangay po tayo dito, mga kapuso. Si Girly. Tawagin na lang daw po natin siya pangalang Girly at meron po siyang letter na ipinadala. Syempre, after po natin ibigay sa inyo yung kwento ng problema nitong si Girly, pwede po kayo mag-iwan ng mga comment, no? Pwede kayo mag-message sa ating Facebook. Okay, Barangay FM 97.5 Palawan. At syempre sa ating Facebook Live, no? Naka-crossover live na ba yan, Mama Donna, sa Papa Ronnie? Yes, Paps. Okay. Pwede nyo rin po akong i-mensahe sa aking messenger, Papa Ronnie 975. At pwede rin po kayong mag-mensahe at mag-iwan ng mga comments ninyo o mga saloobin about sa problema ni Girly sa ating number 0950-738-1028. Napanood mo ba yung video, yung kumalat na video? Akala ko nga magpapapicture ka ba sa upuan? Ay, nako talaga. Diyos ko, ano ba itong mga kabataan na to? Anyways, hindi na po natin patatagalin pa mga kapuso. Umpisahan na po natin ang Talk to Papa. Ang hirap pala kapag pakiramdam mo wala ka ng ibang makakapitan. Papa Ronnie, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Girly. Ako po ay may problema. Nabuntis po ako ng ex ko. At ngayon, meron po akong bagong boyfriend. Si Ben. Buntis po ako nung naging kami ni Ben. Tinulungan niya ako hanggang sa makapanganak po ako, Papa Ronnie. Parehas kaming walang trabaho ngayon po, kaya hindi namin alam kung papaano mabubuhay ang anak ko. Nahihiya rin po ako kay Ben dahil nasesermunan na po siya nang dahil sa akin. Dahil po kami walang parehas na trabaho, syempre nakadepende po kami sa pamilya ni Ben. Minsan narinig ko pa nga ang sabi ng nanay niya, hindi naman daw po niya responsibilidad or hindi raw responsibilidad ni Ben ang anak ko. Alam ko naman yun, Papa Ronnie. Sa tingin niyo po ba, Paps, mga kabarangay, oras na para ako na lang po ang magkusang umalis para hindi masira ang relasyon ni Ben sa pamilya niya? Pero po iniisip ko rin, wala na po akong ibang malalapitan para sa anak ko. Magtitiis na lang ba ako para sa anak ko? Payuhin niyo naman ako, Papa Ronnie, mga kabarangay. Ako, si Girly. Barangay FM 97.5 forever, 1:20, 10 minuto po bago mag 1:30 ng hapon. Nako, ayan, napakinggan po ninyo yung problem ng kabarangay po natin na si Girly. Yan na nga ba ang sinasabi ko, Mama Donna? Yung mga tipong hindi kayo handa, walang kaplano-plano, tapos magsasama kayo, tapos titira lang kayo doon sa bahay ng mga magulang ninyo. Tapos parehas kayong walang trabaho. Ganyan talaga ang mangyayari, Mama Donna. Hindi talaga maiiwasan na yung parents talagang magbubunga nga yan. Lalo na kapag nararamdaman na nila yung gastusin, di ba? Okay, kwento ko lang po mga kapuso ulit yung problem nitong si Girly. Kasi po itong si Girly, nabuntis po nung ex niya, tapos naghiwalay sila. Nung nagkaroon siya ng bagong boyfriend, nung time na yon, buntis na siya noon.
Pero believe din ako dito kay Ben. Kasi alam ni Ben yun eh. Mukhang hindi naman po nagtago itong si Girlie, no? Kumbaga hindi niya ginawang secret yung pagbubuntis niya. So itong si Ben, dahil sobrang bait, tinulungan pa po siya hanggang sa makapanganak siya. So ngayon, syempre, pareha silang walang pinagkakakitaan. No, wala silang trabahong parehas. Hindi nila alam kung paano bubuhayin yung bata. Ito po, nakitira sila doon sa bahay ni Ben. Doon sila tumira sa bahay ng parents ni Ben. Sabi niya, minsan narinig niya raw na nasermonan na itong si Ben, na sinabihan siya ng nanay na, "Hoy, ikaw Ben, bakit nandito yan? Ay, ang bata na yan, yung anak ng karelasyon mo, hindi mo naman anak yan. No? Hindi mo responsibilidad na buhayin ang bata na yan." Masakit yun, Mama Donna, no? Marinig mo yung ganun. Ang hirap, hindi mo alam kung papaanong reaksyon ba. Ako kanina, iniisip ko kung ako'y nasa kalagayan nito, talagang madudurog ang puso ko nito, Mama Donna eh. Yes, lalo na anak mo lang yan. So ngayon ito, napapaisip-isip na mga kapuso. Si Girlie, sabi ni Girlie, sabi niya, "Paps, ano kaya? Magkusa na kaya akong umalis dito? Kasi ayaw ko rin na itong si Ben at saka yung parents niya, especially yung nanay, magkasiraan po sila ng dahil lang sa akin tsaka sa anak ko." Pero isang banda, iniisip niya, paano kung aalis ako dito? Wala na akong ibang malalapitan. Hindi niya nabanggit, Mama Donna, kung may parents siya. No? Or kung nandito ba sa Palawan or sa Puerto yung hindi niya na nabanggit kasi family. medyo kulang. Pero i-assume na lang natin na walang parents. Sabi niya, wala na raw siyang malalapitan eh. Kasi kahit wala naman dito yung parents niya, Mama Donna, pwede naman siyang tumawag, di ba? O sa mga kamag-anak, whatever. Or umuwi sa kanila. So, i-assume na lang natin na wala. So, talagang asa siya dito kay Ben. Sabi niya, "Magkukusa na lang po ba akong umalis sa bahay nila Ben? Ang iniisip ko lang, pag ako'y umalis dito, wala na po akong ibang malalapitan. Kumbaga, parang magtiis na lang kaya ako para sa anak ko." Yan. Mga kapuso, kung kayo po yung nasa kalagayan o kaparehas na sitwasyon ni Girlie, ano bang gagawin ninyo? Payuhan po natin, bigyan po natin ng advice si Girlie sa mga magagandang hakbang at na dapat niyang gawin. Pwede kayo mag-iwan ng mga comment at mga mensahe natin sa Facebook Live, Barangay FM 97.5 Palawan. Sa aking messenger naman po, Papa Ronnie 975. Number natin, Mama Donna, para sa mga walang data pero may mga load. Text line natin, mga kabarangay, 0950-738-1028. Ayan, okay. Message na, comment na mga kapuso. Ang oras natin sa Barangay, 1:24. Barangay FM Forever, 1:36. Magandang hapon, mainit na hapon po mga kapuso, mga kabarangay. Drink lots of water, ha? Okay. Sobrang init, Mama Donna. Yes. Oo, grabe. So, stay hydrated dapat. Kailangan hydrated tayo lagi. Tsaka kung lalabas, kailangan meron tayong panlaban sa sikat ng araw. Lalo na yung mga ganitong tirik na tirik yung araw, parang tirik na mata ni Papa Buloy. Joke lang. Kailangan may payong, di ba? Ako, may dala akong sombrero, Mama Donna eh. Yung sombrero ko diretso face mask. Diretso face mask, di ba? Oh. Kasi po mga kapuso, kapag ako'y pumapasok dito sa GMA, nakabike lang po si Papa Ronnie. Humble lang po kasi ako eh. Kaya bike lang po yung dala ko. Okay, nakasombrero kong init kasi. Anyways, ayan mga kabarangay, balik na po tayo sa Talk to Papa. Napakinggan po ninyo yung problem nung kabarangay po natin na wait ha, bubuksan ko ulit ito, yung pinadala sa atin. Si Girlie, okay? Kung kayo ba ay napunta o kaparehas o na-experience ninyo yung pinagdadaanan ni Girlie, ano bang magandang dapat gawin? Ano bang masasuggest ninyo? Ano bang maipapayo ninyo kay Girlie na mga maaayos at mainam na hakbang para malagpasan ang ganitong problema? Okay? Text na po, comment na, mag-message na po. Facebook natin, Barangay FM 97.5 Palawan at naka-live tayo dyan. Naka-cross live din po yan sa Papa Ronnie 975
At yung aking messenger, yun din po, paparoni975. Number natin, once again, sa mga wala pong data, pero merong mga loads dyan, okay, pwede po sa 0950-7381-028. Ay, binabati muna natin dyan, Abujay. Anong Abujay? Baka siguro mabuhay ito, Abujay. Yan na naman tayo eh. Mga kapuso, pag nag-text naman po kayo, pakilinaw. Alam niyo naman si Papa Ronnie, tatanga-tanga minsan magbasa ng text. Okay, magandang hapon. Mabuhay kayong lahat dyan. Hello daw sa mga taga Maru. Alam mo ba to, Mama Donna, kung saan to? Marupok, charot. Marufinas. Marufinas. So, Marufok. Yung mga marurufok po dyan, wag basta-basta bibigay ha. Hindi nyo alam, binibidyohan na pala kayo. Ng katropa nyo. Oo, alam mo sa age talaga ngayon, Mama Donna, sa panahon ngayon, nakakatakot. Di ba? Dati, paggabi, punta ka lang sa mag something lang kayo sa dilim, sa ilalim ng puno ng saging. Oh. Ngayon, hindi mo na magagawa yun may video. Ngayon, kinabukasan, trending na. Kaya mag-ingat po, lalo na yung mga kabataan, lalo na yung mga underage dyan. Ha? Hello po sa mga taga Maru, kina Papa P, tama ba yon? And to Papa Ilong, and Papa Bongs, and kay Papa Hernan. Hernan. Walang, hindi mo na lang sinabing kalbo. Okay, mabuhay silang lahat dyan. Okay, matatapos na yung CR. Baka nagko-construction to ng CR. Hello po, good job, Paps. Yayain namin kayo. Yayain namin kayo sa fun bike. Kayo ni Mama Don. Kailan ba yung fun bike na yan? Ano bang fun bike yan? Alam nyo mga kapuso, yung bike po kasi ni Papa Ronnie, yung bike ko, maliliit lang po yung gulong. Hindi po mountain bike yung dala ko ha. Talagang siya. 'Di ba? Alam niyo yung mga BMX bike? Alam mo yung BMX bike, Mama? Yes. Yung mababa lang. Mas malaki pa ang gulong ng BMX bike kaysa sa bike ko. Yung bike ko talaga maliit talaga yung gulong. Pambata. Meron pang balancer. Grabe ka naman. Batukan kaya kita dyan. Okay, mga pabidang advice po natin ha, mga kapuso. Message na po kayo. Hello nga pala dyan kay Jerilyn. Sabi niya magandang hapon po kung ako sa sender. Pabayaan niya na lang po kung ano man po yung mga pinagsasabi ng mama ni Ben. Dahil hindi po talaga siya, dahil po hindi sila ang nakikisama. Dahil po hindi siya ang nakikisama kay Girlie. Kung hindi si Ben ang nakikisama sa kanya. Okay, sige. Yun lang po, from Bakungan. Shout out sa mama niya raw sa Barangay Simpokan, Sitio Boal-Boalan. Thank you, Jerilyn. Ingat dyan. Dami pa dating mga mensahe. Mama Donna, pakicheck din ha sa Facebook Live natin. Baka may mga tayo dyan. Meron, Paps. Meron dyan. Okay, yes. Sige, basahin mo na. Galing kay Aryang Kabigen. Sabi niya, good afternoon, Papa Ronnie and Mama Donna. Pabida lang sa Tigman, Purok, Riverside, Aborlan, Palawan. Galas, Bertulfo, Palses, Camposo, Kabigen, and Lagan family. At ganoon na rin daw sa atin. Yan, okay. Thank you. Paps, mahirap nga yan. So, masasabi ko kay girl, just pray ka na lang. No? Ganon, pero kasi, ang hirap nung... Yes, I have no problem with prayers, yung pagdadasal. It's good, Mama Donna. Pero, at the end of the day, mga kapuso, kailangan mo pa rin gumalaw. Kailangan mong gumawa ng move. Diba? So, anyways. Sige, pabida na lang daw kina Nash, kina Clay, Nong Ponyong and Nong Mario. Okay. Hello po sa inyo dyan. No comment muna ako dyan, Paps. Kasi parang may nabuntis din ako nung nakaraan. Bastos ka. Okay, sige. Request daw ng song na Lips of an Angel. Thank you. Yan ang ba sinasabi ko Kailangan lagi may pang proteksyon, ha? Okay? Tayong mga lalaki, especially yung mga hindi pa po nakakabuntis, sa akin ito, sa suggestion ko lang naman po, no?
kailangan po natin mag-ingat. Kung kaya nating pigilan yung sarili natin, pigilan natin. Pero kung talaga hindi kayang... Pero ito, Mama Donna, this goes out for all the... Para sa mga right age na, hindi doon sa mga underage. Kayo mga underage, hoy, mag-aral muna kayo. Magkulong kayo sa kwarto. Oo, yun ang masasabi ko. Yung sa mga nasa tamang edad na, at may trabaho na rin, pero hindi pa ready mag-asawa, kung talagang hindi mapigilan ng sarili, mag-ano po tayo ng proteksyon. Okay? Na make sure na hindi tayo makakabuntis. Kasi hindi lang naman buhay mo masisira dyan, pati yung buhay nung nabuntis mo. Lalo na nung nabuntis mo. Diba? Lalo na kung parehas kayong hindi ready. Tingnan nyo yung nangyari dito kay Girlie. Parehas silang walang trabaho. Ngayon, asa sa parents. Natural, yung parents po talaga, hindi maiiwasan na magbunga nga yan. Kahit ako, Mama Donna, kunyari halimbawa may anak akong lalaki na ganyan, tapos tumira sa amin yung kanyang live-in, yung kanyang karelasyon, tapos may anak, tapos alam ko rin na hindi talaga yon sa anak ko na lalaki, ay talagang magbubunga nga talaga ako, Mama Donna. Diba? Pero siyempre, as much as possible, kung yan ang ikaliligaya ng anak ko, sige, go for it. Pero pag nakikita ko na pareha silang walang ginagawa, pareha silang walang trabaho, tapos ako yung gumagastos, ay hindi nila pwedeng tanggalin yung karapatan na magbunga nga talaga ako. Oo. Lalo na kung nararamdaman ko yung hirap ng buhay, di ba? Anyways, magandang hapon po, Paps. Nainis po ako ng konti kay sender. Resulta po yan ng pagpapamilya na hindi ready ang bulsa. Ay, totoo yan. Agree ako dyan. Bago po kayo pumasok sa mga ganyang bagay, make sure na pinaplano po ninyo. Siguraduhin ninyo na may trabaho kayo, meron kayong sapat na ipon para just in case na nagkabuntisan, meron kayong pera, 'di ba, na pangtustos. Talagang kailangan 'yon, Mama Donna, yung pera. Yes, Pops. Hindi pwedeng hindi. 'Di ba? Kailangan mong mabuhay at kailangan mong buhayin yung bata, lalo na yung bata. Nako, ang mamahal pa naman ng mga gatas. Ang mahal pa naman ng mga diaper, Mama Donna. Plus yung niya pa, mga pagpapacheck up. Isa pa yun, di ba? Sabi pa dito, sana pinag-isipan niya muna ng maraming beses yung mga bagay na yan bago siya bumukaka. Ayun na nga Kasi nga mas malakas ang powers ng kesa sa utak. Ay nako, hindi lang puso ang pinairal, pati puson. Puson. Okay. Para sa girl, okay, sama ka na lang sa mga badyaw na nanghihingi. Alam mo, meron ako nakitang isang, I don't know if that's an article or post sa Facebook. I don't know kung saan ko siya nakita. Basta, ang kinikita daw ng mga badyaw na nanghihingi ay 5,000 kada araw. Yun, Pops. Nakita mo rin yun? Oo, parang naging meme na siya. Wow, imagine mo yun kung gaano kalaki yun. So sa 10 araw, meron silang... Magkano kinikita nila? 5,000 a day. Sa 10 araw, ilan? Ilan pa? Hindi mo alam? Yung kalutangan ko hanggang... 50,000! So, change career muna ako, Pops. Change career ko muna. Baka lang lumapit ako sa iyo, ganyan. Magpabulagaw ka nila ng buhok mo. Okay. Balita ko kasi malaki daw ang kinikita nila. Nakita ko yun Kumakalat sa Facebook yun. Oo, nakita ko yun. Pero I doubt it na 5,000. Oo. I doubt it. Siguro mga mga 2,000 to 2,500. Siguro kapag mga December. Malaki pa rin yun. Siguro kapag mga December, meron din silang peak season. Ba, ganun? Meron din pala mga off-season and peak season. Okay. Sige. Okay, sabi ng isang kabarangay po natin dito, magandang hapon po sa inyo. Sana maintindihan mo po yung side. No? Girlie, eto masasabi ko sa iyo, sana maintindihan mo po yung side ng mga magulang ni Ben. Totoo lang po ang sinasabi ng mga magulang niya, although talagang masakit naman talaga pag narinig mo yon. So ang gawin mo, sender, ganito. Kung pwede ka nang mag-work, maghanap ka na ng trabaho. 'Di ba? Tapos pag-usapan ninyo ni Ben na ikaw ang mag-work
at si Ben ang mag-aalaga ng baby mo. Okay, house husband, pwede rin. At kung magka-work ka naman, tumulong ka sa gastusin sa bahay nila Ben. Kasi kung bigla ka naman aalis, para namang wala ka namang utang na loob nun kay Ben at saka sa pamilya niya. 'Di ba? Sa pagpapatuloy nila sa iyo or sa pagpapatuloy, tama ba? Pagpapatuloy nila sa iyo diyan sa bahay nila. Tama ba, Mama Donna, no? So sender, ikaw ang gumawa ng paraan para magka-income ka. Kasi alam mo walang ibang babangon at tutulong sa iyo at sa baby mo kundi ikaw. Ay, agree ako diyan, Mama Donna. Totoo yan, Mama Donna. Alam mo, ako, hindi naman ako sa nagkukuripot, Mama Donna. Hindi naman talaga din ako kuripot. Pero medyo may pagbarat lang ako ng konti. Dati, yes, nung kabataan ko, waldas ako. Pero ngayon, then I realize na kailangan mo talaga magkuripot. Kasi, pag dumating sa panahon na ikaw ay walang pera, walang ibang tutulong talaga sa iyo Ikaw pa din. Ikaw pa din eh. So kailangan lagi kang ready, 'di ba? Alam mo tinitingnan ko diyan yung mga langgam. Mama Donna. Yes. Yung mga langgam walang ibang ginawa yan kundi mag-impok ng pagkain. Kaya pag tag-ulan, safe sila, Mama Donna. Busog. Oo. 'Di ba kailangan talaga tama itong sinabi niyo. Walang ibang babangon or tutulong sa iyo at sa baby mo kundi ikaw. So good luck na lang, sender. Huwag mong pairalin ang emosyon. Mag-isip ng solusyon at humingi ng gabay sa Panginoon. Thank you, Monique. Galing talaga ni Monique. Hello po sa mga taga-Jam Upholstery. Kumusta kayo? Miss ko na kayo. Hindi pa rin ako nakakapagawa ng upuan ng motor ko. Mama Donna, pagawa ka na ng upuan ng motor mo. Tapos papadala ko sa iyo yung upuan ng motor ko. Oras natin 1:50, 10 minuto po bago mag-alas 2 ng hapon. Mensahe lang, comment lang sa Facebook natin, Barangay FM 97.5 Palawan, sa Papa Roni 975. Dito lang po sa Barangay FM Forever. Barangay FM 97.5 Forever 158. 2 more minutes to go before 2 in the afternoon. Yan po ang awitin mula sa Aegis. Okay? Alam mo ang susunod ng Aegis, Mama Donna? Ano, Paps? Bee Gees. Sila pala yung magkakasunod. Alam mo yung Bee Gees? Yes. Nauna ang Aegis, susunod ang Bee Gees. Ay nako. Pasensya po kayo ulit. Corny talaga si Papa Ronnie eh. By the way, binabati ko muna yung mga kapuso natin, mga kabarangay natin. Ito, mga kaibigan ko to eh. Okay, dyan kina Kulot, kina Itoy, kay Ace, at ang pogi na si Carl Bener Boko. Oy, aba, nag-birthday ka pala kahapon, Kuya Bener. Ba, ganun-ganun na lang, hindi man lang ako nakatanggap ng imbitasyon. Ay, happy birthday, Kuya Bener. Okay, Kulot, thank you. Ingat lagi dyan. Tingnan natin dito sa aking Mama Donna, sa aking live page, merong mga mensahe. Shoutout lang po sa mga Fulbrightnians. Yung ba talaga ang bigkas nun? Tama ba yun, Mama Donna? Siguro, Paps. Hindi ko alam yung tawag sa kanila eh. Okay. Fulbrightnians na may intramurals po sa may sports complex. Oy, galingan ninyo ha. Pag sinabing intramurals, Mama Donna, mga games yan. Yes. Tama ba? Okay. Pati na rin po yung friend ko in Christ na si Kuya Elijah Garcia na papunta rin po doon sa Intrams. Oy, napagdaanan ko rin yan. Sino yung kasama mo? Wala, friend ko lang in Christ. Napagdaanan natin lahat yan, Mama Donna. Request daw ng magkunwari at saka bulong ng December Avenue. Lastly, walang kapalit. Request din po ng walang kapalit. Okay, thank you so much. Sana po ma-meet namin kayo ng personal. Walang problema yan, tol. Punta ka lang dito. Okay? Sabi dito, I love you all. From Ken Pogi ng Gumamela. Okay. Punta ka lang dito, Ken. Hello to Papa Junior. And magandang hapon. Pabati lang po sa family ko sa Santa Lourdes, Culayo, and Jumali. How do you pronounce this? This is Jumali or Humali? Family. Tsaka po sa misis ko na si Sweden,
Greece? Greece talaga? As in yung country? Ayan Greece Greece. Okay. Sweden, Greece, lumugdang. Yan ang sinulat mo Alam nga namang mas marunong pa ako, di ba, Mama Donna? May friend ako, Paps, ganyan din yung pangalan. Greece talaga. Yes, pati spelling. Okay. Na masipag at mapag-alaga, I love you, mahal. Thank you. Galing kay Richard. Shout out sa mga taga-Aiko Bigasan. Oy, kumusta po sa mga taga-Aiko Bigasan? Diyan ako bumibili. 'Di ba meron kayo sa San Pedro na na tindahan ng mga bigas? Kung sa inyo 'yon, doon ako bumibili. Okay, anyways, medyo overtime tayo ng konti. Mamaya yung ibang mga nasa sa live natin sa Papa Ronnie. Babasahin natin yung mga mensahe. Ang oras natin sa Barangay FM, 2:02 ng hapon. Barangay FM 97.5 Forever 217 ang ating oras. Balik na po tayo sa Talk to Papa. Ako pa rin po si Papa Ronnie. Siyempre, kasama pa rin po natin ang babaeng walang pahinga. Babaeng walang pahinga. Pagod na pagod. Mama Donna. Masipag kasi po ito Talagang nagkakamal po ito ng limpak-limpak na salapi. Sana nga. Minsan gusto ko nahiramin yung sombrero mo, Paps. Parang mangu-hold up kaya ata Oo, kasi pag suot-suot ko ngayon, mukhang hold up Mata lang yung nakikita Okay, magandang hapon daw. Payo ko lang po sa sender, magtiis na lang po siya kasi may baby na po siya. Kung wala siyang kamag-anak dito, mahirap po kasi kung talagang aalis siya dyan. Tapos wala naman po siyang matutuluyan na iba. Kawawa naman po yung bata. Yun lang po. Request po ng song na Kahit Malayo Ka. Alright, thank you. Maraming salamat sa iyo. And si Joker and Kicker, sabi niya dito, magandang hapon po. Pabidang advice ko lang sa sender. Una, mahirap din po talaga ang kanyang kalagayan or yung kanyang pinagdadaanan. So masasabi ko na lang po siguro, kung ako po ang nasa kalagayan mo, hahanap po ako ng paraan kung papaano ko makokontak yung mga kamag-anakan ko. Kasi imposible naman na kahit isa wala siyang malalapitan na mga kamag-anak. 'Di ba? Tapos problema pa ang pinagbubuntis mo or yung baby mo na yan. Hindi po yan sa lalaki na kinakasama mo ngayon. Talagang magulo yan. Kaya siguro na tama yung naiisip mo na lumayo ka na lang muna sa bahay ng mga magulang ng boyfriend mo. Yun lang po. Maraming salamat. Okay, thank you, Joker and Kicker. Paborito niya talaga yung song na Aray. Request niya na naman yung Aray. Ha? Thank you, Joker and Kicker. Ingat lagi dyan. Mama Donna, meron ba tayong mga mensahe sa sa Facebook Live natin sa Barangay FM? Wala, Paps. Yung huling message dito yung binasa mo na kanina. Okay, sige. Sabi pa dito naman tayo, lipat tayo sa ating text line. Magandang hapon po, Papa Ronnie and Mama Donna. Sender, isa lang ang nakikita ko na solusyon sa problema ninyo ng kinakasama mo. Talagang kailangan ninyong maghanap ng trabaho, kayong dalawa. Kasi hindi naman talaga po maiiwasan na magreklamo ang pamilya o yung mga magulang ng kinakasama mo dahil nga sa pangyayari na hindi naman nila tunay na apo yang bata na yan. At isa pa, dala na rin siguro ng hirap ng buhay. Ay oo, totoo yan. Siyempre, mahal na mga bilihin ngayon. Kaya sana sender, lawakan mo pa ang iyong pangunawa. Lawakan mo pa ang iyong pagpapasensya. Alam mo, ang tao kasi kapag nahihirapan na sa buhay, madalas talaga na mainitin ng ulo. Palagi, parate. Wala ding pinagkaiba yan sa tao na may malalang sakit na merong dinaramdam. Kaya madalas, di ba, masungit yan o suplado. Except sa mga tao na may pinapag-practice or pinapractice ang totoong aral at salita ng Diyos. Amen. Parang alam ko na kung sino to. Na kahit mahirap ang sitwasyon sa buhay, mapamay sakit man o walang pera, ay hindi aabot sa ganyang reaksyon na mainitin parati ang ulo dahil sa hirap ng buhay. So advice ko sa iyo, sender, huwag kang umalis. Ang gawin mo, magtiis ka habang naghahanap kayo ng trabaho. O kaya, if hindi ka pa talaga pwede mag-work, ang lalaki sana makakita ng trabaho para makatulong sa gastusin sa bahay.
pray ka din kay God. Thank you, Lazaro. Sabi ko na nga ba, si Lazaro yan eh. Okay mga kapuso, ang gaganda ng mga pabidang advice ng mga kabarangay natin, ano? Totoo talaga yan, Mama Donna. Hindi mo talaga may iwasan na uminit ang ulo mo kapag wala kang pera. At yung sinasabi niya yung kapag may sakit, di ba? Kapag may sakit or may dinaramdam yung isang tao talaga, bugnutin yan eh. Minsan mainit yung ulo eh, di ba? Kahit nga minsan na wala kang ginagawa eh, may tatanong ka lang eh, pasigaw yung sagot. Oo. Totoo yan, walang biro. Dati ganyan ako eh. Kasi wala ako, hanggang ngayon pala, kasi wala akong pera. Ay nako. 2:21 ang ating oras. Kantahan muna tayo dito sa ating programang Talk to Papa. Ako pa rin po si Papa Ronnie. Kasama pa rin po natin si Mama Donna. Pilit kinagaya pero hindi kaya. Guys next door, Barangay FM 97.5 forever. Balik na po tayo sa ating programang Talk to Papa. Alright, pinag-uusapan pa rin po natin yung problem ng kabarangay po natin, ano? Na si Girly. Paps, napanood ko rin po yun, yung sinasabi nyo kanina. Si Mama Donna, ilang beses niya pinanood-nood yun eh. Di ba, no? Sinend lang yun ni Super Kenneth. Mahilig ko ba manood ng ganun? Hindi ba? Anyways, para daw kay ate girl, nakakahiya po talaga yan. Kaso, nandyan ka na kasi sa sitwasyon na yan eh. So wala nang atrasan kasi may baby ka na. So kailangan mong buhayin. Siguro, ang maganda mong gawin pakiusapan mo na lang si boy at sabihin mo na tutulong ka, gusto mong mag-work at kung kaya, mag-work kaya siya muna ang mag-alaga ng bata. Ganon. Kung hindi naman pumayag, maghanap ka pa rin po ng work na pwede mong isama yung anak mo para hindi ka naman umasa sa family ng lalaki. Tama. Kailangan mo lang magpakatatag. Magtiis ka. Kasi wala kang choice. Salamat. Galing kay Sai. Thank you, Sai. Magandang hapon sa iyo dyan and good afternoon. Magandang hapon na. Good afternoon pa. Over talaga ito si Papa Ronnie eh. Mga kapuso, oras natin sa barangay, 2:32. Barangay FM 97.5 forever. Balik na po tayo sa ating programang Talk to Papa. Siyempre naman po, babasahin na lamang po natin yung mga naiiwan na mga messages po natin. Ano? Para kay Girly. Sabi dito, magandang hapon po. Advice ko lang po sa ating sender, Paps, base po sa narinig ko. Advice ko lang, hindi siya kinakasama niya yung pinagbubuntis. Yes, hindi, no? Ang tanong, Paps, alam ba ng lalaki na hindi kanya yung pinagbubuntis? Yes, alam ng lalaki. So para sa akin talaga, mahirap talaga ang nakikipisan sa mga magulang ng kinakasama mo, lalo na poder ng kinakasama niya. Tapos parehas kayong umaasa. Dapat ang lalaki ang gumawa ng paraan para sa inyo, yung siya yung maghahanap buhay para sa inyong dalawa. Ang mahirap kasi baka hindi kayang lumayo sa poder, sa poder ng mga magulang ang kinakasama mo. So siguro ang dapat mong gawin, kausapin mo siya, sabihin mo kung ano ba yung nasasaloobin mo at pakiramdam mo. Kung walang maayos na paliwanag ang kinakasama mo, hindi mo kasi malalaman sa kanya ang totoong gusto niyang mangyari sa pagsasama ninyo. Hindi naman siguro sa habang panahon na lang nakapisan kayo, di ba? So tanungin mo siya kung talagang handa na ba siya na magkaroon ng isang pamilya. Kung sa gusto namang umalis sa poder ng mga magulang niya, may mga paraan para makauwi sa tunay mong pamilya. Di ba nga kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. So sana isipin mong mabuti kung saan ka dapat lalagay. Yung alam mong hindi ka magsasakripisyo at nang dinadala mo na alam mo na magiging maayos kayong parehas ng bata. Okay? Kung kinakailangan lumapit sa kinaukulan para matulungan ka, gawin mo. Yun ay para sa kapakanan mo at ng bata. Pero bago mo gawin ang lahat, mag-usap muna kayo ng kinakasama mo ng masinsinan. Kung mahal ka talaga niya, dapat itaguyod ka niya. Ibukod ka niya, di ba?
at gumawa kayo ng isang pamilya na hindi umaasa at nakikipisan sa mga magulang ng kinakasama mo. Sana magsumikap kayong mabuti, no? At mag-isip din ng mabuti para sa ikabubuti ninyo. Salamat. Thank you. Maraming salamat, Papa Junior. Mama Donna, may babasahin ka ba? Wala pa. Wala? Okay. Naka-off pala yung microphone mo. Okay, chine-check ko lang dino-double check ko kasi baka mamaya meron tayong makaligtaang mga mensahe ng mga kabarangay natin Hello po, ang maipapayo ko lang po sa sender kung talagang desidido siya or desidido sa kanya yung guy, kausapin niya na lang po na magsarili na lang sila. Ang dali lang po mag-usap tungkol sa pagsasarili. Ang problema nga, pareha silang walang trabaho. Walang budget. Walang budget, walang pera. Siyempre, pag walang trabaho, walang pera, di ba? Oh. Siguro naman, kaya na din naman magtrabaho ng lalaki. Maraming pang maraming pwedeng pasukan na work. Mas okay sa kanilang dalawa yung ganon. Hanggat nandyan sila sa pamilya ng lalaki, hindi talaga maiiwasan na marami silang maririnig. Agree. Totoo yan. Ma'am She po ito ng Akoba Agri Trading. Hello Ma'am She, magandang hapon. Saan tong Akoba Agri Trading? Alam mo to, Mama Donna? Hindi, Paps Paps, may nagpapa-shoutout pala. Shoutout kay Chard. Okay, Chard, shoutout sa'yo. Okay, yun lang? Yun lang. Okay. Paps, share ko lang hindi ako nagbibiro. Sa totoo lang, ako nag-asawa 17 years old pa lang. At malayo ako sa puder ng pamilya ko. Unang linggo ng aming pagsasama, nakatira din kami sa biyanang ko. Kaya lang, parang hindi ako makakilos ng maayos. So, kaya ang ginawa ko, nag-usap kami, kinausap namin yung biyanang ko para bumukod kami. Hindi po ako nagpadala sa hirap. Talagang kahit maliit ang kita, sinipagan ko lang talaga. Awa ng Diyos. Magtatapos na rin ang pag-aaral sa kursong Petroleum Engineering. Siguro yung anak niya yun, Mama Donna. Or baka siya. Okay? Congrats! Dapat talaga ganon. Hindi tayo na wawala ng lakas ng loob. Ang problema po talaga, dapat hinaharap yan. Ang problema ay hindi tinatalikuran. Anong ginagawa sa problema, Mama Donna? Sinusolusyonan. Hinahanapan ng solusyon. Sinusuong yan. Okay. Salamat sa Diyos at hindi po ako pinabayaan. Okay, thank you sa 1765. Congratulations ha. Ganun talaga, dapat talaga lumaban, 'di ba? Okay, para sa akin, ate, sipag lang. Tanong mo, panahon na ba para lumayo? Ate, isipin mo yung mga taong tumulong sa'yo. Matapos ang lahat ng sakripisyo niya para sa'yo, basta mo na lang lalayuan? Ang gawin mo ganito, kausapin mo si Ben, magpaalam ka, sabihin mo maghahanap ka maghanap ka ng pwede mong pagkakakitaan habang naghahanap ka, medyo magandang trabaho. Sabi mo nga, alam mo rin naman ang ibig sabihin ng nanay ni Ben, di ba? So, dapat, advance na ang pag-iisip mo. Pagdating sa pag-ibig talaga, hindi lahat puso. Dapat talaga ginagamitan ng isip. Thank you, agree talaga ako dyan. Totoo tong mga to, Mama Donna. Ano to? Tatapo Rene po. Doon kay Sir Guard, kung hindi makasagot sa tawag, text, abangan mo na lang sa office. Wrong send. Na-wrong send ka yata. Doon kay Guard, kung hindi makasagot sa tawag at text, abangan mo na lang sa office. Okay. Saang office po yan ako na mag-aabang? Ay, nako. Saglit. Check ko lang ito. Baka mamaya may mga bagong pasok na mga mensahe. Bago tayo magbigay ng pabidang advice. Ayun, okay na. Mukhang goods na tayo. Ako, masasabi ko na lang sa'yo ganito, girly, no? Tama yung sinabi ng mga kabarangay natin. I think it's about time na kailangan yung maghanap ng trabaho. Hindi naman kasi pwedeng paupo-upo lang kayo dyan sa bahay. Depende lang kayo sa parents ni Ben, nung lalaki. Talagang walang mangyayari sa buhay ninyo. Kailangan talagang sipagan. Kailangan talagang magsakripisyo.
no? Ngayon, sabihin natin, kung maliit pa yung anak mo, there are ways na pwede naman na siguro kausapin mo yung biyanan mo or kausapin mo si Ben. Sabihin mo kay Ben, pwede bang maiwanan lang muna itong bata sa mami mo tapos magtatrabaho ako, 'di ba, no? Or kung hindi mo pa kaya magtrabaho or wala ka pa makitang trabaho, ako maghahanap din ako ng trabaho. Pag una ako nakakita ng trabaho, diyan muna yung bata, ikaw muna magbantay, magtatrabaho ako para may pang-share tayo sa mga gastusin sa bahay. Sa tingin ko, Mama Donna, kapag sila ay nagkatrabaho na tawag dito as mag-lovers, di ba? Tapos nakakatulong na sila doon, nakakabigay sila ng pambayad ng kuryente, pandagdag sa mga pambili ng mga grocery. Hindi na sila makakarinig ng paman sa mga magulang ng lalaki. Oo, basta nagpo-provide lang sila. Oo, basta nakikita din nila nagpupursige ka. Pero kasi merong mga instances na kahit nagpupursige, kahit na nagbibigay ka ng panggastos, kung talagang ayaw sa'yo ng mga magulang, yung lalaki, sigurado may maririnig at may maririnig ka talaga. Hahanap at hahanap ng butas yan. So, ikaw, Mama Donna, para sa'yo, sa tingin mo dapat gawin? Para sa akin, Paps, yun din. Kung kaya mong magtrabaho, then kailangan. Kasi yung mga single nga nagtatrabaho, how much more meron na tayong pananagutan na kailangan natin pakainin, di ba? Tama So, para sa akin, yun yung isa sa pinaka-dapat na gawin nila, na magtrabaho sila pareho. Kasi hindi naman forever nandyan yung parents eh. Tama. Diba? Oo. Kung kaya na natin magtrabaho para sa parents natin, then gawin na natin. Tsaka yung pagtatrabaho kasi, gagawin mo yun para din sa future ng bata, di ba? Sa future nila, di ba? Hindi naman pwedeng lang. Lalo na sa kanya rin, Petiks Paps. ka lang dyan. No? Lalo na sa kanya rin kasi may mga pangangailangan din siya. Tama, agree ako dyan. Okay, maraming salamat sa iyo, girlie. Thank you rin po sa mga kapuso po natin nagbigay ng mga pabidang advice. Naku, wala na naman pong oras si Papa Ronnie, ha? Susunod na po si Mama Donna. Mga kasama ninyo para sa ating programang 3Play. Nako, yung mga request ninyo. Piniplay ba ni Mama Donna? Piniplay mo ba yung mga request nila, Mama Dons? Yes, Pops. Aba naman talaga. On the spot yan, ha? Ganyang katindi si Mama Donna, kaya nga pilit na ginagaya pero hindi kaya eh. Papaalam na po si Papa Ronnie. Ako'y nagsasabi ng hasta la bye-bye, kabarangay. Susunod na ang 3Play. Babayo! Forever!